Nung elementary ko, talagang mahilig talaga ako mag-drawing. Tapos, lalo na yung Crayola pa, binibili na sa akin ng tatay ko. Nung nag-high school ako, drafting ang kinuha ko. Kasi mahilig talaga ako mag-drawing. Nagkaroon ako ng karanasan sa parang mabini art, yung mass production ng mga frame. Mayroon din sa Davao noon. Kaya doon ako nag-training. Kailangan mong gumawa ng 10 frame sa isang araw. Ako, mabagal ako. Galit na galit yung may-ari kasi isang piraso, isang araw na ginagawa ko. Sabi ng may-ari, "Boy, huwag mo lang tagalin yan. 15 pesos lang yan. Pagkain mo lang, talo na ako." Yung pala, yung mga kasama ko doon, di gumagamit ng brush. Sa akin talaga, isa-isa yung dahon sa brush na maliit. Sila, gumagamit sila newspaper, kulumis nila, tapos lagagayon sa ting-ting color na oil base. Tapos, yung panggawa nila mga bulaklak, dahon ng puno, pak, ganun. Kasi ang technique pala sa mass production ay unahin ko yung background na middle ground, foreground, tapos saka ilagay yung mga figures kasi patong-patong ang oil paint, patong-patong, hindi naman siya transparent. Na kaya nga napansin mo, yung mga kulay ko, parang malati. Mabini, di ba? Parang mabini. Kasi karanasan ko yan nung natuto ko magpinta talaga. Tapos, tumatambay ako sa mga art and sign. Yung litra ng mga jeep, yung mga biyahe, doon lang ako nagkakaroon ng allowance eh. Kasi may bayad yun eh. Siyempre, nung nag-aaral ako ng drafting sa Davao School of Arts and Trades, nakita ko yung mga gawa ni Van Gogh, saka ni sa magazine, si Manansala. Style niya, yung cubism. Pero mas nagustuhan ko yung local na kaysa kay Van Gogh. Kasi yung gusto kong kulay ni Amorsulo eh. Kasi talagang perfect siya. Gumawa ng lupa. Tapos, napaka-brilliant yung kulay niya sa akin. Yung mga barkada ko, nagkaroon kami sila ng trabaho sa Stanpilco Banana Plantation. Tapos, lagi ako may dala ng sketch pad. Tapos, pag may break time, lunch time, kinukopya ko yung barko ng Everett Lines, yung kargahan ng saging. Dumaan yung kapitan na hapon. Sabi niya, in English pa nga ako eh, "Is that finished?" "No, not yet, sir." "You have to finish that. I will buy that." Inuwi ko talaga sa bahay yung sketch ko para kinulaya ko ng watercolor. Tapos, pinakita ko sa kanya. Alam mo, binili niya ng 3,000. Yung value na yun, yung 3,000, di ko alam paano gastusin. Kasi ang laki, para sa akin, ang laki, di ba? Kaya yun, unang kita ko, yung kapitan ng barko, sa visual art. Pero mula noon, talagang utak pintor na ako. Nag-architecture din ako sa college. Pero lumipat ako sa fine arts para may confident na pintor ako, naniwala akong pintor ko. Pag mga plates ko, ang tataas ng grado. Tataas ng grado. Siyempre, gawang hindi na galing high school yun eh. Gawang practitioner na talaga, di ba? Kaya yung naging trabaho ko na talaga pagiging graphic artist.
palagi kong sinasabi yung dapat pag nagpinta tayo, malinaw ang konsepto at saka ang sinasabi natin malinaw. Pero sinisikap ko na yung interpretation ko malapit sa viewer. Kaya challenge yun eh. Para kasi hindi ka naman lagi nandun, tatanungin ka. Bahala na yung painting magkwento. Kaya hindi ka na makialam. Kumbaga, di mo na kailangan explain. Kung mag-imbento ako ng imagery na iba, yung talagang out of my style, talagang magkaroon ng ibang interpretation yun. Kasi yung viewer, libre silang mag-isip kung ano nakikita na. Wala akong inimbento ng mga itsura dyan, kahit mga katutubo. Talagang kung anong damit nila, talagang ginagawa ako. Kasi ayaw kong magkaroon ng interpretation yung viewer ng malayo sa interpretation ko. Pinilit kong huwag mag-imbento ng form. Kasi yung viewer, napunta sila sa hindi sa content, sa form, naaliw sila. Pero yung content, minsan makakalimutan. Kasi sobrang, ang ganda naman. Paano naisip niya ito? Gumawa ng taong ganitong itsura. Diba? Ako, gusto kong mapunta sila sa yung viewer ko sa realidad ng mundo natin. Kaya, lahat ng mga gawa ko, kamukha talagang kung anong tao, mukha ng tao. Mukha na hayop, ganun talaga. Para hindi sila malihis ang content. Mapunta sila sa purely form. Ang tawag nila sa akin, may nag-review sa akin na taga-art studies. Naive surrealism daw yung style ko. Parang naive pa ba? Pero ang tingin ko, failure yung gawa ko kasi nakita niya naive. Kasi naaliw siya sa mga spirit ko na mga invento ko na spirit ko. Kasi wala namang image talaga ang spirit. Kaya free to conceptualize ako ng anong itsura ng. Pero nakaaliw yun. Kaya siguro na naging naive yung gawa ko. Pero siyempre okay lang kasi karapatan naman ng mama sa viewer, karapatan niya yun kung tawag niya sa gawa ko. Kaya kumuha ako ng inspirasyon sa folklore namin. Kasi ang folklore ay may antagonist, protagonist. Yun ang vehicle ko para masiwalat ko yung gusto kong pakita na pangit sa society. Karamihan ng painting ng topic ko ay para sa kalikasan, saka plight ng mga katutubo sa kabuhayan nila. Kasi naniwala ako ng mga katutubo, sila talagang nag-alaga ng kalikasan. Kasi pag nakita yung mga katutubo ng mga coral fish na marami, ayaw nilang galawin. Kasi may espiritu dyan na may-ari na nakatira ng espiritu. Kailangan may ritual yun. Hingi ka ng paumanin sa espiritu na nakatira doon. Kaya ganun ka-respeto. Kung yung mga katutubo, kaisipan ng katutubo, kultura ng katutubo, ay hanggang ngayon ginagamit pa, malamang hindi nasisira ang kalikasan natin. Kaya doon ako nakasintro sa campaign ko, sa painting ko, sa environmental. Kasi materials ko, yung kultura ng lahat ng katutubo sa Mindanao, Tibuli, Manubo, Bagubo, Higaonon, lahat yan
ano sila, pro-environment. Kaya ginagamit pa ng batas ng kalikasan yung take only what you need na inadapt ni Karl Marx. Galing sa katutubo yun. Kasi yung batas ng kalikasan yun, nung sila hunting and gatherer society pa. Sa dami ng trabaho ko noon sa NGO, babalik-balik ang topic. Kaya naubusan ka ng metaphor talaga. Kailangan mong mag-explore sa ibang discipline. Kaya matin ako ng mga poetry reading, saka sa music din. Sa GAT naman, sila yung unang naging kabarkada ko nung galing ako sa Davao. Ang GAT ay organisasyon ng tinayo ng mga manunulat saka manunula. Nung nakita ko sila Fidel Relio, Roel Aguila, Jun Cruz Reyes, masaya ako doon sa kanila kasi pag nag-inuman session, mahilig silang magdebate. Ang dami kong, ako nakikinig lang talaga. Gustong-gusto nga nila akong nandoon kasi may tagapagkinig. Pero talagang parang sponge ang utak ko kasi sa Davao ako, wala namang akong alam sa progressive na kaisipan eh. Kaya napaka-feudal ang upbringing ko. Kasi yung tatay ko, actually yung mga katutubo talaga. Feudal sila eh. Yung tatay talagang sila ay nag-iinom ng kape lang. Pero sila nag-iisip kung anong gagawin sa komunidad, sa farm nila. Habang uminom ng kape. Feudal, di ba? Mga babae, yung taga-hakot ng panggatong, tubig. May anak pa yun. Kasi yung tatay ko, hindi sinabi na mandaya kami. Sabi niya, hindi ka na mandaya kasi nakapag-aral ka tulad ko. Kasi yung tatay ko, produkto ng Tomasite. Mga Amerikano nagtuturo dito ng English sa mga Pilipino. Kaya pinakagwapong tao sa mundo niya, Amerikano na tatay ko. English hero yun. Kaya pag may event sa amin na tungkol sa mga mandaya, siya yung pinatawag kasi nakapag-English eh. Parang somehow, totoo din yung ano niya. Kasi pag nag-aral ka, nawala yung kultura mo bilang mandaya. Kasi Western education natin, Westernized, di ba? Talagang ma-brainwash ka. Pero, tutusin, medyo may puntos yung tatay ko. Kasi, mga kapatid niya, mga mandaya yun. Kasi, nanganganga. Siya, hindi siya nanganganga. Tapos, mga babae, nagpapile pa ng ipin. Tapos, itimin. Kasi yung mga kultura na para hindi ka kamukha ng animals na maputi ng ipin. Kasi tao ka. Ang ganun yung paniwala nila. Pero alam naman natin na Amerikano ay isang imperialist government. Kaya yung kultura natin noon, mala feudal, mala kolonyal na kultura. Dito hanggang ngayon,